Hello guys, kain tayo. Bihon. Sabihin lang nating pansit. Hapunan, pansit. Nakalimutan mong magdala ng lemon. So ito may lemon sana. Ano lang to, meatless. Niluto ko wala talagang karne, puro talaga gulay lang. Kain. Nilagay ko lang yung chicken cubes. Isa lang pala. Chicken cube. Malasan na siya. Sa tuwing nagpapansit ako ay hindi ko nilalagyan ng karne dahil para makakain ang lahat sa bahay. Kasi may kasama kaming hindi kakain ng karne. Healthy living. Kanina, ulam ko kayo ng tanghali. Yung kanin ko na brown rice, red rice. Yung ulam ko ito, bihon, let's say pansit, tsaka isda. Kasi hindi ko nga nilagyan to ng karne. Yung isda ay niluto ko yun kahapon. In-air fryer ko lang. Kaya mayroon pa ako nagkaroon pa ako kanina hanggang bukas. Hanggang bukas. Baka nga hanggang sa susunod araw pa yun parang 4 na piraso pa yun Hindi kasi kaya ng asawa ko ng ganun Kain siya yung lang buto. Kain naman siya lang may buto pero gusto niya yung mga malaki na talaga na isda. Para makakapal yung flesh niya. Kung gusto niyang kakain ng ganun, gusto namin yan sana ng ganun, kaso lang hindi siya sanay na siya yung hindi siya sanay na may buto na anong tawag dyan. Kasi kadalasan talaga ako yung kukuha ng buto hindi naman kami sabay kakain dahil nga papasok ako, siya tulog pa. Ouch. Sakit na dila ako. Yun nga, pagkakain na siya, wala na ako, andito na ako. Trabaho. Kaya minsan yung mga bangus na ano ba tawag doon? Smoke bangus. So, pag nakabili kami doon sa Asian store, yun niluluto ko sa kanya. In-air fry ko lang. Hindi na ako dati deep fry ko, sorry. Nag-deep fry ako dati, pero ngayon, hindi na. Sobrang minsan na lang kami mag-deep fry. Yung kadalasan yung ginagamit ko na lang ay air fryer. Maglagyan ko na lang kunting mantika. At yun, okay na. Tapos, lutuin ko lang ng yung smoke bangus. Lutuin ko lang ng mga 10 minutes doon, air fryer. Tapos, sabihan ko na lang siya na
tawag nito, anuhan na lang niya, pagka gusto na siyang kakain, bago siya kakain, ilagay mo na ng 5 minutes yung isda ulit para mag-brownish siya. Kasi yun yung gusto niyang kainin, yung ganun yung mag-brownish siya. Tapos gagawan ko din siya ng ng sauce nun. Marunong naman siya gumawa, kaso lang paggagawa kasi siya sobrang dami hindi naman maubos-ubos niya. Kaya iniisip ko maganda talaga yung ako gagawa para alam ko kung gaano karaming sauce ang ilagay ko, soy sauce. Kasi pag siya, puno talaga yung bowl na niya, pang sauce namin, at saka medyo malaki yun Hindi naman niya maubos lahat. Tapos minsan medyo maalat pa siya maglagay, tapos kung ano-ano pang ilagay doon, sobrang maraming sili, maraming bawang, maraming ganun. Minsan hindi ko gusto yung lasa din. Kaya pag ako talaga gagawa, wala naman siyang basta mayroong gusto niya ng sauce kasi soy sauce. Syempre lagyan natin ng mga Filipino tawag nito. Tulad ng mga sibuyas, kamatis. Tapos pero siya gusto talaga palagyan niya ng bawang at saka ginger. Syempre may sili. Kasi pag walang sili, sabihin naman yang walang buhay. No life daw. Ang gusto niya, maanghang. Hindi naman ganun kaanghang, pero gusto niya ng may ganun. Basta may sauce, medyo maanghang talaga. Kasi para daw may buhay, may life daw. Para may sipa. Yan yung gusto niya. Kasi dahil yung nanay niya, hindi naman yun marunong paano gagawin yun kasi hindi naman yun kumakain ng mga ganun. Tsaka hindi siya sanay din. Hindi niya alam paano ganun. Hindi ko naman siya tinuturuan ng ganun kasi hindi niya obligasyon. Pangalawa, dahil alam ko na siya, hindi talaga siya kain ng mga meats, kaya nag-iingat ako. Wala namang problema sa akin. Tsaka wala din namang problema sa kanya pag nagluluto ako ng mga meat sa loob ng bahay. Kaso nga lang, kailangan talaga na yung mga palayok na gamitin ay magkaiba doon sa panggulay lang. At saka yung mga pots, yung mga pans, yung mga ganun. Kahit nga yung mga plato niya iba yung mga niya, mga steel or stainless. Yung parang stainless ganun. Yung mga plato niya galing India po yun. Stainless. Yun yung parang stainless yun or steel ba tawag, ganun. Basta makapal na silver yung kulay. Ganon yung yung pag ganon talaga hindi ko talaga lalagyan ng mga marami siyang mga ganon, pero hindi ko talaga nilagyan yung mga kung kahit isda, hindi ko nilagyan ng ganon. Tsaka yung mga pots na gagamitin niya sa mga gulay-gulay niya, alam ko din yun, kaya hindi ko rin ginagamit yun pag luto ako ng isda or magluluto ako ng karne. Wala namang problema sa kanya pag magluto. Wala namang problema sa kanya pag kung sakaling maamoy niya, pero kadalasan kasi pag nagluluto ako ay wala siya sa tabi ko. Kaya walang problema. Pag minsan magluto ako ng ng winter season, syempre masyadong maamoy sa loob. Hindi naman ako nagprito ng tuyo doon sa loob kasi baka pati asawa ko na ay magagalit. Lang, yung tawag dito. Luto ako ng kalto. Pag winter season, nagluluto ako ng mga karne or isda, pag tawag to, magpaksiw ako ay hindi talaga sa loob dahil mga mo yung suka doon ayaw din ng asawa ko ng ganun. Minsan nagprito ako ng tuyo, pero yung dilis lang kasi yung ibang tuyo ay maamoy talaga yung dilis lang, pero pag sobrang init na talaga yung mantika, tsaka ko ilagay yung dilis, tapos takpan ko na kaagad, tapos hawakan ko lang yung yung takip at saka yung kawali, tapos inanon ko lang ganun, tapos pag gusto ko ng tawag dito,
haluin yung tuyo kasi ay yung dilis kasi kailangan talaga maluto din yung sa ibabaw eh. Ilabas ko yung kawali, kalaha, tawag sa amin. Doon ko mabalagyan tapos anuhin ko ulit, takpan ko ulit, ibalik ko ulit sa apoy. Hanggang sa maluto. Pag maluto na, lalabas na naman ako. Doon ko naman hanguin, ilagay ko magdala ko ng lalagyan. Tapos kailangan yung lalagyan na may takip. Pero may maamoy tara pa rin sa loob. Siyempre kasi yun eh, tuyo pa din yun eh. May maamoy pa rin sa loob. Pero anuhin ko na lang, isprayhan ko na lang. O kaya yung fan ng stove doon, i-turn on ko. Siyempre mamimiss talaga natin yun eh, yung pagkain natin sa Pinas. Tuyo, ganon, or dilis. Pero nag-ingat talaga ko pagdating sa tuyo, hindi muna ako nagluluto pag winter, yung mga malalaki. Yung medyo malalaki, hindi talaga kalakihan. Yung medyo malalaki, ilagay ko lang sa freezer. Tapos pag gusto ko talaga magluto, pwede naman doon sa garahe. Kaso lang, kasi may naman doon, may lutuan ako doon eh. Kaso lang pag sobrang lamig talaga, tatamarin ka eh. Pag mag-winter, nako. Pag gusto ko magluto, doon ako. Pero pag sakaling magluto ako, ay sigurado, dadamihan ko talaga. Yung abutin talaga ng 1 linggo or 2 linggo. Tapos, yun na nga, problema lang. Kailangan talagang medyo matigas talaga yung tuyo na lutuin. Prituhin mo. Kasi, pag gusto mong paabutan ng 1 linggo or 2 linggo, dapat matigas pa yun. Kasi hindi naman pwede din yun initin sa loob dahil maamoy nga. Tapos yung yung paksiw, magpaksiw ako pag 2 linggo talaga. Pag gusto kong kakain ng paksiw, magpaksiw ako doon sa garahe pag winter season, okay lang. Pero sisiguruhin ko talaga na maabutan talaga ng 1 linggo or 2 linggo. Kahit na hindi ko araw-arawin pagkain, basta meron ako sa fridge. Pwede ko lang initin, takpan ko lang. Kaso lang, may maamoy nga doon din sa microwave pag initin ko. Tapos, ako lang din naman maglinis na ako sa microwave eh. Tapos magtanong sila, ano yung amoy? Wala, okay lang. Ayun yung kwentuhan natin. Salamat! Bye!